nagbigay ng pahayag. Ito pong si Acting Senate President Win Gatchalian patungkol po sa nangyaring hearing kahapon ng kampo ni Rodante Marcoleta at nito pong si Alan Peter Cayetano. At ayon po sa kanya mga kababayan, gathering lang daw etong Blue Ribbon hearing ng bagong minority mga kababayan. Ito, pakinggan po natin. Pro Tempore Senator Sherwin Gatchalian. Senator, magandang umaga po. Morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Kinikwento ko sa mga kaibigan ko, kako si Gatchalian, hindi yan pala away. Ang gusto niyan, trabaho. Tama. Ito. Pero I don't know. Kilala mo naman ako, Alvin. Opo. Paano po yan? Ini-insist pa rin po ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang lihitimo. Ang tawag po sa inyo, Peking, Acting Senate President. Pakinggan Well, nyo ito yung mga facts, no, Alvin. Pakinggan nyo kung ano yung sagot dito ni Senator Win Gatchalian. Kasi ang tawag sa kanya ni Alan Peter Cayetano, Peking Senate President mga kababayan. Una-una, ang grupo natin merong 12 votes at ang grupo nila may 10 votes. So obviously, mas marami yung ating boto. Pangalawa, kinikilala ng mga tawag ko nga partners ng Senado ang liderato natin. Ang House of Representatives, very clear. Malacanang, very clearly, nag-issue sila ng statements. Even yung prosecutors ng House of Representatives nagsabi na kinikilala nila yung bagong liderato. Pangatlo, pati yung mga independent experts nag-issue ng statements at sabi nila yung proceedings nung isang araw ay legal at naaayon sa batas at naaayon rin sa decision ng Supreme Court. At ang no less than the Integrated Bar of the Philippines, nag-issue rin sila ng statement. So, in other words, yung ginawa natin ay naaayon sa proseso at ginawa natin to para bumalik na tayo sa trabaho natin. Opo, but whether we like it or not, Senator, there's an impasse. Ano po? Sa palagay nyo ba dapat may pumunta sa Supreme Court, for instance, to once and for all settle? Sino sa inyong dalawang tama? Well, kasali yan sa mga remedies. Kung gugustuhin ng kung sinong kampo pupunta, ay pwede silang pumunta sa Supreme Court para humingi ng desisyon. Pero sa ngayon, ang aming posisyon, naaayon sa proseso yung ating ginawa at yung ginawa natin ay kumbaga meron ng precedent to. In fact, noong 2015 at marami pa pala, no, tinitingnan. Yung jurisprudence na Abilino versus Cuenco, yun nangyari noong 2015 kay Franklin Drilon, mga kababayan, di ba? 12 lang yun pero nagkaroon ng quorum. So yan yung mga pinagbasihan nila. Walang ngayon in records. Marami pa palang mga pagkakataon na 12 lang. Opo. The senators can determine a quorum. So hindi to iba yung ginawa natin. Yung sinasabi ng President po, inilita niya yan sa aming kahapon ni Senator Tulfo. And as a matter of fact, in some instances, nandun din ang magkapatid na Cayetano, pati na si Senator Legarda na nag-agree. Correct. In fact, dahil pinaka-latest, tama si Senator Erwin. In fact, napakaganda yung kanyang research. Actually, nung nag-bring out sa akin ito. At sabi nga niya, hindi lang isang beses pala, ang daming beses na 12 ang determination ng quorum. So ito, hindi bago itong ginawa natin. Kaya dapat i-recognize rin ng mga kasamahan natin na itong proseso na ito ay Isa pa nga mga kababayan doon sa nakakapagtaka. Ito, buti nga lang na-comment ni Jessica Bu. Ayan, sabi dito, I just remember, Idol Jake, is there an iPhone 16 in 2024? The 18 Marines said they were given, an iPhone 16e. Hindi, iPhone 16e. Yung ibinigay mga kababayan. Ang pagkakaalam ko kasi alam niyo naman, iPhone user tayo. Ang pagkakaalam ko kasi yung iPhone 16 mga kababayan, 2025 yan. By February ata na i-launch yan sa Pilipinas. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Mga kababayan, hindi po 2024. Ang pagkakaalam ko parang wala pa atang 16 nung 2024. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali mga kababayan. Nagawa natin in the past. So what is... Kaya nga doon pa lang bistado na sila. Hindi niyo po ba nakikita? Di ba kahapon nung nagkakaroon ng moro-morong hearing, etong si Rodante Marcoleta, eto singit ko lang, di ba nung ginaganon-ganon na, nung isang ex-marine, yung kanyang cellphone, di ba parang nagkaroon ata ng session suspended pansamantala, mga kababayan, o parang break pansamantala. And then siguro do sa break na yun, baka kinoach na ni Rodante Marcoleta na, uy, mali ka ng wala pang 16 noong 2024. Baguhin mo yung statement mo. Baguhin mo yung statement mo. What's your next move, Mr. Acting Senate President? Kung ang mga kabaro po ninyo, ilan sa kabaro ninyo ay hindi kayo kinikilala, anong susunod niyong hakbang? Well, sabi ko nga, Alvin, doon sa press con ko kahapon na ako naman ay ang aking direksyon ay bumalik. Wait nga lang, search nga natin, kailan ni-release sa Pilipinas. Official na inilabas, 16E kasi yung cellphone na ipinakita mga kababayan, hindi po 16 yon.
Hindi po iPhone 16 yun ha, 16E. Sabi dito mga kababayan, opisyal na idilabas sa Pilipinas ang iPhone 16e noong Marso 28, 2025 kung saan nagsimula ang pagbibenta nito sa mga lokal na otorisadong nagtitinda sa panimulang presyo na 39,990. Ayan o, nakalagay dito Marso 28, 2025. At doon pa lang butas na yung statement ng isang Marine. Sa trabaho na Isang dating ex-Marine. ang Senado. 3 araw kami hindi nagtatrabaho eh. Ang daming, tapos nagsinediya pa, haba ng sinediya break, almost 2 months. So, marami talaga nakabinbin at dahil 3 araw nga hindi nagtatrabaho at halos 3 linggo rin, puro bangayan ang nangyayari, marami talaga na binbin ng mga batas. Lalo na yung mga promotions ng ating mga generals. Tama. Ito para sa akin, napakahalaga dahil yung mga general natin, marami sa kanila, 30 years, 40 years nagtatrabaho sa ating bansa para sa ating bayan at ipopromote na sila bago sila magre-retire. Kung hindi sila ma-promote, hindi sila makaka-retire ng mas mataas na rango at makaka-apekto yan sa kanilang pensyon. At hindi fair yan para sa mga kasamahan natin sa military na nagtrabaho para sa ating bansa na napakatagal na. So, ang punto ko lang ay gusto na natin bumalik sa normal na pagtrabaho at yun ang aming direksyon. Opo, so when do you want the special session to be? I know. Yan yung isa sa pinakamahalaga mga kababayan eh. Kasi kasiyahan na po nung mga tapat nating mga sundalo mga kababayan, ang bago mag-retired sana, mag-retired sila ng mataas yung rango nila. Kahit pasabihin ng iba mga kababayan na napakababaw ng dahilan, pero para po dun sa mga kababayan po nating sundalo, isa lamang po yung lagi nilang pangarap eh. Sana bago sila mag-retired, makuha nila yung isa sa pinakamataas na posisyon which is yung pagiging general mga kababayan. So ngayon, itong 3 colonel na ito na going to general mga kababayan, kung hindi po ito mapupromote, kawawa naman po sila. Magre-retired sila nang ganun po kababa yung rango po nila. Nang hanggang doon na lang yung rango nila mga kababayan. Anyway, ituloy pa natin. No, it's going to be the president. Ang Pangulo po ang magre-request niyan. Ano yung sequence? Ang presidente ang magre-request at kung pwedeng umuo yung Senado at Kamara, ano po? When do you think we should hold a special session? Actually, Alvin, there are 2 modes to do special session. Ito, explain ko lang. Under the first mode, mag-agree ang House at mag-agree ang Senate, pwede na magkaroon ng special session. Tama. Even without the president. Even without the president. Okay. Ginawa natin yan last year, nung December. Remember, na-delay yung budget ng December, nag-approve tayo Opo. after Christmas na eh. Wow. Hindi naman tawag special session doon, in-extend namin yung calendar. Okay. So parang special session na rin yun. So pwede yun ang first mode. Pangalawa is the president. Nung magde-declare siya ng special session. So titignan namin kung anong mode ang pinakamaganda at pinakamabilis. So ano ang epekto naman nun sa impeachment trial? Madidelay ba yung impeachment trial with what is Hindi happening now? Hindi madidelay. Meron ng calendar at itong calendar ay napag-usapan ng mga senator judges. At so far, kahapon, tinitingnan ko yung calendar at nakipag-meeting na ako sa mga kasamahan natin sa loob. At wala namang magiging delay sa impeachment calendar. Opo. At ano po ang gusto ninyong mangyari? Kayo ang mag-preside o yung i-invoke ninyo yung binago ninyong patakaran na pwedeng mag-elect among yourselves kung sino mag-preside sa hearing? Sa ngayon, ang aming rules, ang nakasaad sa rules natin ay yung Senate President ang presiding officer. Mhm. But in this case, dahil ako ay tinalaga na acting Senate President, tayo ang magpe-preside. Pero papag-uusapan pa namin kung ano yung pinaka-best way forward. Ang importante naman, ang gusto natin ay isang fair, maayos na impeachment trial at pag-uusapan niya ng Senado. Pero paano nga po yun pag kinuntes din? Sasabihin din ni Senator Alan Peter, hindi ako yung magpipreside. Di may kaguluhan na naman ulit kayo. Sabi ni Senator Hindi matatapos hanggat hindi mga kababayan natatanggap ni Alan Peter Cayetano na natalo siya. Tandaan nyo to ha, hindi po matatapos yung kaguluhan dyan sa Senado hanggat hindi natatanggap ni Alan Peter Cayetano, natalunan po siya. Loren kahapon, hindi ako nagre-resign, ako pa rin ang Senate President pro tempore. Kahapon, doon sa proceedings, all seats vacant. Pag sinabi natin all seats vacant, from top to bottom yan. So, ibig sabihin, wala na yung mga dating hinalal na mga senators, chairman, even the members, vacant yun. No? Kasi pag sinabi all seats vacant, lahat. At nagtalaga nga ng mga bagong chairman at bagong officers. So, in as far as you are concerned, wala na yun, tapos na yun.
Tapos na yun. Wala na. As far as we are concerned, Tsaka yung isinusulong na motion ni Senator Dante Marcoleta na teleconference, mga kababayan, wala na yan. meron ng bagong chairman at may bagong officers na. Opo, paano po yan yung mga empleyado? Ang sabi kahapon ni Senator Alan Peter Cayetano, konsensya nyo na. Sinong pipiliin nyo? Yung batay sa konstitusyon o batay sa kapangyarihan? Paano nalilitong mga empleyado? Anong advice ninyo sa Senate employees, Senator Gatchalian? I-clarify namin yan at bibigyan namin sila ng matibay na basis galing sa Civil Service Commission at itong mga dokumento na manggagaling sa Civil Service Commission ay kikilalanin yung bagong liderato sa ating pamumuno. At dahil nga ang executive ay kinikilala na rin tayo, pati mga communications natin, kikilalanin lang nila yung bagong liderato pagdating sa mga communications and coordination. So, by that sense, magiging kampante na rin ang mga Senate employees natin. Tsaka biruin nyo, mga kababayan, wala pang isang buwan, no? Napalitan na agad si Alan Peter Cayetano. Wala pang isang buwan. Di ba dapat mag-iisang buwan siya ngayong June 11, mga kababayan? Kaso nga lang ang problema, wala pang isang buwan, napalitan na agad siya. Naku, aminado ako at naintindihan ko yung kanilang saloobin, naintindihan ko yung kanilang confusion, pero aayusin rin natin yan. Parang ang lumilitaw, and correct me if I'm wrong, Senator Sherwin, ang mangyayari ngayon is, kung gusto ni na Senator Cayetano na humabol, o di humabol kayo, go to court if you want to question me, but ako ang otoridad ngayon dahil kami ang mas maraming bilang. Tama. Tama bang pagkakaintindi ko, Senator Sherwin? Mas maraming bilang, yung proseso natin ay legal, tayo ang kinikilala ng mga different branches of government, at ito yung mga basis. No? Even yung mga, like I said, even yung mga independent legal experts, sinasabi na walang problema sa proseso. And I also wonder, paano po i-deal ni Senator Erwin Tulfo, di ba may hearing po sa Monday, na kung isa din po siya sa pinangalanan kahapon, doon naman sa pinatawag naman na pagtitipon ng grupo ni Senator Alan Peter. Ikaw ang chairman ng Blue Ribbon, isa ka sa pinangalanan ng ex-Marines. Alvin, ito ka-clarify ko lang, no? Yung nangyari kahapon, hindi hearing yun, kundi gathering. At yun ay dahil senador yung mga kaharap, at pinapayagan naman ng senador pumasok sa loob ng building, ay, of course, opisina nila yon, ay nakapasok sila sa loob ng building. Pero yung pagtitipon na yun, hindi yun hearing. No? Yun ay, para sa akin, isang gathering. Aray mo! Yung gaganapin na hearing on Monday, ayun ang official hearing na ang chairman ay si Senator Erwin Tulfo. Kung ano man yung sinabi nila kahapon, hindi official yun. No? Kung gusto nilang ulitin yun, di ulitin nila yun on Monday dahil invited sila ng 18 Marines on Monday. At dahil invited sila, sabihin nila ulit kung ano yung sabihin nila doon para maging official. Pero isa lamang po yung binitawang salita ni Senator Erwin, mga kababayan. Siguraduhin nyo, pag nagsalita kayo, may ebidensya kayo, ha? May resibo kayo dyan, may dokumento kayo dyan. Dahil pag wala, talagang contempt yan, mga kababayan. para sa akin, kung ano man yung sinabi nila kahapon, hindi official yun. Dahil yung mga sinasabi nila, pinipili rin nila. Hindi rin tama yun eh. No? Kung gusto nila magsabi ng totoo, dapat lahat-lahat at gawin sa official venue. Paano pinipili, Senator? Antayin na lang natin on Monday, Alvin. Kasi ang tinutukoy po ba ninyo? Kasi naalala ko rin parang may sinabi si Senator Erwin na may ilang personalidad kagaya daw ni Senator Loren Legarda o yung magkapatid na Villar na sa original affidavit nandun pero hindi naman binanggit kahapon. Yan yung isang malaking question dyan na dapat maitanong sa Monday. Bakit isinama nila nung una, pero ngayon, mga kababayan, hindi na po nila isinama? Yun ba yung tinutukoy ninyo? Antayin na lang natin on Monday. Yun ay kung pupunta po sila, Senator Sherwin. Dapat pumunta sila. Kung gusto nila talagang ilabas ang katotohanan at kung gusto talaga nilang maisiwalat itong mga ganitong bagay na hindi magaganda, pumunta sila sa official na hearing. Tama. Pwede naman pumunta sa dalawa, di ba? Kung talagang gusto mo pumunta sa gathering, pumunta sila sa gathering. Kung gusto mo pumunta sa official hearing, pwede ka rin naman pumunta. In fact, itong 18 Marines na nagre-research ako, ang dami na rin nilang mga iba't ibang venues na pinuntahan. So, ano ba yung pupunta sa isa pang venue? Opo. And finally, Senator Sherwin, ano po ang mensahe ninyo kay Senator Alan Peter Cayetano? Sabi Ito, pakinggan nyo. mo kasi bukas ka, with open arms. Ano po? Anong gusto mong sabihin sa kanya para matapos na po itong kaguluhan dahil nakakahiya po sa taong bayan, sa totoo lang? Ako nahihiya rin ako, no? Personally, dahil bilang senador at bilang isang lingkod bayan na hinalal ng taong bayan, ang gusto rin natin ay maibalik sa kanila yung kanilang tiwala at maibalik sa kanila yung serbisyo na dapat ginagampanan namin. At ako, ang mensahe ko naman sa lahat ng ating mga kasamahan ay alam ko ngayon mataas ang emosyon, alam ko ngayon mataas ang hidwaan, pero pag humupa na yan, mag-usap-usap tayo,
tingnan natin kung anong maganda sa institusyon at marami sa kabilang grupo, mga personal friends natin. At hindi naman kami magkaaway. Talaga nangyayari lang yung ganito. Pero ako ay importante na mag-usap kami at tingnan natin kung anong ikagaganda sa ating bansa. May effort, Yun! may effort ba, Senator? Yun ang maganda dyan, mga kababayan, na mensahe. Kasi ako naniniwala talaga ako na yung iba mga naandi dito sa grupo ni Alan Peter Cayetano, naniniwala ako nalilipat yan, mga kababayan, sa sa simple majority. Nito pong si Senator Win Gatchalian. Kasi marami siyang kaibigan dun eh. And then maganda din yung sinabi niya dito. Pag humupa yan, pag-usapan natin kung ano yung makakatulong at magpapaganda sa institusyon, which is dyan sa Senado, mga kababayan. Diba, yan yung napakaganda na mensahe na talagang pag narinig mo, mga kababayan, kahit pa ikaw ay taga doon sa grupo ni Alan Peter Cayetano, matutuwa ka eh. Kasi ito isang indikasyon na to na magaling na leader, mga kababayan, or posibleng magiging magaling na leader, ito pong si Win Gatchalian. May nag-i-effort on your side? O kasi kung wala kang effort, wala ding effort si Cayetano, ay hindi po kayo talaga mag-meet. Well, meron naman, no? Hindi ko lang sasabihin kung paano at sino, but meron naman. Meron mga reconciliation efforts from both camps. Meron naman. But like I said, emotions are very high right now, so we need to be sensitive rin. Pero meron naman. That's good to hear. Mabuhay ka at maraming salamat sa oras, Senator. Maraming salamat, Alvin. Thank you. Si Senator Sherwin. Ayan. Kita nyo, mga kababayan, napakagaling ni Senator Win Gatchalian, napakaganda pa nung binitawang salita para po kay Alan Peter Cayetano. Diba, biruin mo, si Cayetano gumagamit ng salita ng Diyos, pero tinatawag niya na peking acting Senate President, eto pong si Senator Win Gatchalian. Pero, nung in-interview si Senator Win Gatchalian, wala siyang sinabi ng kahit na anong masama laban po dito, mga kababayan, kay Senator Alan Peter Cayetano. Kaya nga, para sa akin kung gusto mo, Senator Alan Peter Cayetano, na magkaroon ng maayos na Senado, kung gusto mong umusad ng Senado at makapagtrabaho ng lahat, at kung talaga may pangarap ka para sa taong bayan, ikaw na ang magpakumbaba at bitawan mo na yung posisyon na hindi naman talaga para sa'yo. Kasi unang-una, bukod sa kinuha mo yan sa masamang paraan, dahil nagdulot ng kaguluhan dyan sa Senado, dapat tanggapin mo na hindi na sa'yo yan. Dapat ikaw na mismo mag-step down at tanggapin mo na yung pagkatalo mo. Maniwala ka sa akin, pag tinanggap mo yung pagkatalo mo, magiging maluwag yan sa kaloob-looban mo. Mawawala yung galit dyan sa puso mo. At saka tanggalin mo din yung greed, yung pagiging ambisyoso mo. Yun yung pinakamagandang payo. Mga kababayan, tanggalin niya yung pagiging ambisyoso niya at gagain yung pakiramdam niya. Ano po, so kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa mga issue ito na pinag-usapan po natin? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito.